Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga kaloob, Panginoon, na handog po ng bawat isa para po sa inyo, God. Salamat, Panginoon, sa aming mga kakayahan. Salamat sa mga abilidad, sa kalakasan, Panginoon, na kinikilala po namin na sa inyo po nagmula, Panginoon. Salamat, Lord, sa provision mo sa aming buhay, Panginoon. Naniniwala at nagtitiwala po kami, Panginoon, na yung mga kaloob na to, Panginoon, ay hindi lang po babalik sa amin, Panginoon, para po sa mga physical na pangangailangan namin, higit sa lahat, Panginoon, sa pag-meet po ng pangangailangang spiritual ng bawat isa. Salamat po, O God, sa umagang ito, nawa, Lord, yung mga kaloob na to ay tunay pong magamit sa kaluwalhatian po ng pangalan mo dito sa lupa. Maging, Lord, sa amin pong pag-aaral ng salita mo sa umagang ito, kayo po ang patuloy namin itinataas, Panginoong Jesus. Nawa, Lord, tunay na matuto ang bawat isa, Panginoon, sa pakikinig at pagsasapuso, Panginoon, ng banal mong salita sa umagang ito. Dalangin po namin ang bukas na isip, bukas na mga mata, masiglang puso sa pagtanggap po ng biyaya ng salita mo sa umagang ito. At hindi po namin pinipermit ang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, Panginoon, na mag-prosper, O God. Nawa ang kaluwalhatian mo lamang, Panginoon, ang bumaba at presensya mo ang maranasan po sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tutuloy po tayo sa Book of John, sa lesson po natin. Dako po tayo sa mensahe ng Panginoon. Sa opening verses po ng Book of John, inintroduce po sa atin yung isang important figure sa history po ng gospel. Siya rin po yung shinare ko sa inyo last time. At ito po ay si John the Baptist, si Juan Bautista. Sabi po dun sa pinag-usapan natin, hindi siya pinresent sa chapter 1 as the light o ilaw ng sanlibutan. Pagkos siya po ay pinakilala as witness sent by God, na para ihanda yung mga tao sa pagdating ng tunay na ilaw o tunay na liwanag na walang iba po kundi ang Panginoong Jesus. Again, in chapter 1 verse 6 ng John, si Juan Bautista po was described bilang isang tao na sinugo ng Diyos. Nagpapakita po ito sa atin na yung mission niya ay hindi po self-appointed. At yung role po na ginampanan niya carried authority kasi ito po ay galing directly sa Diyos. At sa verses 7 and 8 naman, sinabi na siya po ay naparito upang magpatotoo sa tunay na ilaw o liwanag na nagdadala ng katotohanan, kaligtasan at buhay. John's responsibility was to help people recognize who Jesus truly is at ilapit po sila sa Diyos. He also boldly testified sa preeminence and pre-existence ng Panginoong Hesukristo. Nauna po si John the Baptist na ipanganak bago ang Panginoong Jesus. Pinahayag niya na si Jesus po ay nauna sa kanya and that Jesus is far greater than him. And this declaration po highlights yung divine nature ng Panginoong Jesus. Ngayong umaga po, itutuloy natin yung pag-aaral natin tungkol po kay John the Baptist. Sa chapter 1, verses 19 to 34, kung meron po tayong mga Bible, makipagbukas po kayo sa akin sa 1, chapter 1, verses 19 to 34. Yung passage po na to ay tungkol po sa testimony o pagpapatotoo niya sa kung sino ang Panginoong Hesukristo. Nabasahin po natin John chapter 1 verses 19 to 34. Verse 19, ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi
hindi ako ang Kristo. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Verse 22, sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias o ang propeta. Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Verse 27, dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Ang mga ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng ilog Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan niyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin, kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. And verse 34, ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Makikita po natin sa mga verses na binasa natin na inumpisahan po ni John the Baptist yung pag-fulfill niya sa kanyang mission, no, na ipakilala si Kristo. And this gives us both two important testimonies. No, una sa verses 19 to 28, nung nakipag-usap siya sa mga saserdote at sa mga Levita na pinadala po ng mga Pharisees mula sa Jerusalem. Nilinaw niya po sa mga taong ito kung ano ang kanyang pagkatao, na hindi siya ang Kristo at siya po ay isilamang instrumento ng Diyos para ihanda yung daraanan ng paparating na Panginoon. Pangalawa po, sa verses 29 to 34, he gives a powerful testimony nung makita niya po ang Panginoong Jesus, declaring na siya ang anak ng Diyos at ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sinasabi po na yung dalawang patotoo na to ni Juan ay nangangahulugan po na sa simula pa lang ng gospel, may plano na talaga ang Diyos na tulungan at turuan ng mga tao na makilala ang Panginoong Jesus, no, through a clear testimony. Ibig sabihin, minake sure ng Diyos na merong someone na magpapakilala kay Jesus sa mga tao. Hindi niya hinayaan na sila po ay manghula. No, He sent a witness like John the Baptist to clearly tell others about Jesus. At ang purpose po nito ay upang makilala, no, para ma-recognize ng mga tao si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Ngayong umaga po, tignan po natin yung naging patotoo ni Juan Bautista patungkol po sa Panginoong Jesus at kung ano po yung mga bagay na pwede nating matutunan from his testimony. From verses 19 to 22, na mababasa po natin na kinwestiyon siya ng mga religious leaders. Pero makikita po natin dito na si John the Baptist ay nagbigay po ng honest and humble clarifications tungkol po sa kanyang identity. John the Baptist confessed that he was not the Christ. Number 1 point,
John the Baptist confessed that he was not the Christ. Sinabi niyang hindi siya ang Kristo. Sa Lucas chapter 3 verse 15, maraming tao po sa panahon na yon yung sabik na sabik sa pagdating ng Kristo. Dumating pa po sa punto na yung iba inakala nila na si Juan na yung Kristong hinihintay nila. Yung assumption pong ito nangyari dahil sa mga powerful teachings ni Juan. Kaya somehow medyo understandable yung questions ng mga religious leaders sa kanya. Alam niyo po, pwedeng akuin ni John the Baptist yung mga assumptions na yon. No, sabi sa kanya, maybe he is the Messiah. No, pwede niyang hayaan yung mga taong ito na mag-assume na lang at hindi linawin sa kanila kung sino siya. But he did not stay silent. He denied being the Christ. Tinanggi niya na hindi siya ang Kristo. Sinabi niyang hindi siya ang Kristo, hindi siya ang Mesiyas. Ibig sabihin, hindi niya inalaw na mapunta sa kanya yung attention and honor na dapat sa Panginoon lang. Malinaw po kay Juan yung mission niya. At ito po ay hindi upang maging tagapagligtas, kundi upang ihanda ang dadaanan ng tagapagligtas. Kaya tiniyak niya po na hindi siya magkokos ng anumang confusion o kalituhan sa mga tao. And he made sure that people would not give him the place that belongs only to Christ. Sa verse 21, tuloy-tuloy po yung naging pagtatanong sa kanya ng mga religious leaders. At dito tinanong naman siya kung siya ba ay si Elijah, si Elias sa Tagalog. As in yung actual na Elijah from the Old Testament. Sa Malakay chapter 4 verse 5, may prophecy po doon na sinasabi na bago dumating ang araw ng Panginoon, isusugo ng Diyos ang propetang si Elias. Kaya sa time po na to, maraming tao yung expectant din kay Elijah, sa pagdating ni Elijah. Iniisip nila na si Elijah po ay babalik from the past para i-fulfill yung sinasabi sa Malakay. Nung sinabi po ni John na hindi siya si Elijah, he was telling the truth in literal sense. Hindi siya mismo si Elijah. At hindi rin siya yung iniisip nilang Elijah na bumalik physically. Ang tanong po ngayon, paano po natupad yung sinasabi sa prophecy sa Malakay? Maging malinaw po sa atin na even though si John ay hindi po literally si Elijah, he still fulfilled the prophecy figuratively o sa ibang paraan. Si John the Baptist po ay dumating with the same mission as Elijah. Siya po ay nangaral ng buong tapang, he called people to repentance, at sila po ay inihanda niya para sa Diyos. Si John po had the same spirit and power ng katulad ng kay Elijah. Na minention po ng anghel na si Gabriel sa aklat po ng Lucas. At mababasa rin po natin from different accounts sa scripture na pinaliwanag din ni Jesus na si John the Baptist nga po yung Elijah na dadating. Ibig sabihin, siya po yung promised forerunner. Yung taong mauunang isugo bago si Jesus para ipakilala ang Diyos sa sanlibutan. Sa madaling salita po, hindi mismong si Elijah yung dumating, katulad po ng inaasahan ng mga tao para tuparin yung prophecy sa Old Testament. Bagkus nagpadala po ang Diyos ng isang taong tulad ni Elijah to do the same mission. Sunod pong tanong nila kay Juan ay kung siya po ang propeta. Dito po nire-refer nila yung propeta na binanggit po ni Moses sa Deuteronomy. Sabi po sa chapter 18 verses 15 to 18, mula sa inyo si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa Kanya. Ito ang kasagutan sa hiling ninyo kay Yahweh nang kayo'y nagkakatipon sa Sinai. Ang sabi niya, huwag mo nang iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh. Ni ipakita ang kakilabot na apoy na ito sapagkat tiyak na mamamatay kami.
Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila. Verse 18, kaya mula sa kanila, pipili ako sa kanila ng isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban, at siya ang magsasabi nito sa mga tao. So bukod po kay Elijah, inakala din po ng mga Hudyo na si Juan na yung hinihintay nilang propeta, as promised po by Moses, na isang mahusay na leader na magpapahayag ng salita ng Diyos. And again, inakala nilang si Juan na yon dahil po sa pagiging matapang niya sa pagbabahagi tungkol sa Panginoon. And widely, followed din po siya ng maraming tao. Marami pong sumusunod sa kanya. Pero si John answered them na hindi siya ang propeta. No, hindi niya kinuha o hindi niya inaccept yung title na hindi siya o hindi para sa kanya. Now, ang propeta po na tinutukoy ni Moses sa Deuteronomy ay walang iba po, kundi ang Panginoong Jesus. Katulad po ni Moses, Jesus speaks directly from God. Pinapahayag niya rin po ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, si Jesus po, pinamumunuan niya at iniligtas niya ang bayan ng Diyos. Dito po makikita natin si John na no doubt, isa siyang faithful messenger ng Panginoon. Pero si Jesus po, ang totoo at ganap na fulfillment ng pangako po na sinabi ni Moses. Doon po sa binasa nating mga verses. Sa verse 23, may kita po natin na instead na itaas niya yung sarili niya, in-identify po ni Juan yung sarili niya with the prophecy na sinabi po sa Isaiah chapter 40 verse 3. Sabi po doon, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Originally, sinabi po ito ni Propeta Isaiah. Nung kinote po ito ni John the Baptist, he called himself a voice. Siya po yung tinig. Hindi siya yung mensahe. At lalong hindi siya ang tagapagligtas. He is simply the one announcing that the Lord is coming. His mission is to prepare the hearts of the people, calling them to repentance, at linawin na tanging si Jesus lang ang dapat sundin at kilalanin nila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sinasabi po na yung buhay ni John the Baptist ay isa sa mga buhay na nagsiserve as example kung paano dapat maglingkod sa Diyos ng may tamang puso at tamang layunin. His life gives a strong and practical example para sa bawat mananampalataya. Lahat naman po ng nasa kwarto na to mananampalataya ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Bukod po sa mga mananampalataya, sabi especially po sa mga ministers o sa mga taong nagpapagamit sa Diyos. Tulad ng maraming ministers, si Juan po ay may authority din, na may influence din siya. At marami din siyang mga tagasunod, followers. Pero ang kinaibahan niya, dahil alam niya at malinaw sa kanya yung kanyang role na ginagampanan, hindi niya inalaw yung authority and influence niya na i-redefine yung kanyang identity. Instead na i-elevate o itaas niya yung kanyang sarili, na natili po siyang grounded sa kanyang calling. Sa panahon po natin, madali na para sa ibang church leaders or even sa ibang believers na maging focus. Through recognition, praises, or even sa mga successes nila. John the Baptist's life reminds us that faithfulness matters more than being well known. Mas mahalaga yung pagiging tapat sa Panginoon kaysa makilala yung pangalan mo. Ibig sabihin, mas approve sa Lord ang taong tapat sa paglilingkod kaysa sa kilala ka lang ng maraming tao. Dahil tandaan po natin, ang calling naman natin is not to build our own names. Hindi para gumawa tayo ng sarili nating pangalan. But our calling is to serve God's purpose sa buhay natin and through our ministry. At
katulad po ng sinabi ko last time, na tayo po ng mga mananampalataya ni Kristo, our role is similar to John, parehas kay Juan the Baptist. We are also tasked to lead people to Jesus and to deflect yung attention sa sarili natin. At makikita po natin na yung mga bagay na to is very consistent sa buhay po ni Juan Bautista. No, kapag in-admire siya or ina-admire siya, kapag kino-question siya, kina-clarify niya lagi na hindi ako siya. Hindi ako ang Kristo. Hindi ako ang Messiah. And like John, sa lahat po ng areas ng buhay natin, in speech, sa mga kilos, even in our achievements, dapat ang laging na-highlight ang Panginoong Jesus lang. At hindi po ang ating mga sarili. Kung may katagumpayan, give praises sa Panginoon. Sa pagkaturo man po ng salita ng Diyos sa kahit anong paraan ng paglilingkod, maging sa leadership man, ang goal po natin is that people will see Jesus more clearly sa ating mga buhay. At hindi po ang sarili nating pangalan yung naitataas. Sa mga sumunod na verses, makikita naman natin na nag-shift na po ng focus si John. And this time, yung testimony niya more directly para itaas na ang pangalan ng Panginoong Jesus. Isa pong napansin ko nung inaaral ko yung lesson na to, nung time po na kino-question siya ng mga religious leaders, never niyang dinefend yung sarili niya. Instead, ginamit niya yung bawat tanong sa kanya as opportunity to exalt Jesus. Sa verses 24 to 25, tinanong na naman siya ng mga sugo ng mga Pariseo. Sabi doon, bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo. O si Elias, hindi ka rin yung propeta. Alam niyo po, nung tinanong si Juan ng mga tao na to, hindi nila kino-question yung kakayahan niya na magbautismo. Ang kino-question nila yung authority ni John para gawin yung pagbabautismo. They were essentially asking, anong authority yung meron ka para gawin yung bagay na to? O sinong nagbigay sa'yo ng karapatan para gawin yung pagbabautismo? No, dahil naniniwala sila na someone very important lang yung pwedeng gumawa ng ginagawa ni Juan, tulad ng isang Mesiyas at ng isang propeta. Ang tanong po, paano po nag-respond si John the Baptist sa kanila? Hindi siya nakipag-argue, hindi niya pinromote yung sarili niya, kundi pinaliwanag niya po na yung mission niya, yung ministry of baptism was simply preparatory at hindi po ito ang main event. No, ito lang po yung paraan ni Juan para tulungan ang mga tao na tumalikod sa kasalanan. At upang maging handa ang mga ito sa pagdating ng isang mas dakila na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. In short, yung ginagawa pong pagbabautismo ni Juan was not the complete work of salvation. So verses 26 to 27, makikita naman po natin yung pagiging mababa and clear recognition ni John kung sino ang Panginoong Jesus. Sabi po dito, sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Verse 27, dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. These verses tell us na malinaw kay John na yung dadating na kasunod niya ay dakila kumpara sa kanya. Pinapaliwanag niya sa mga taong ito na may isa na nasa kalagitnaan nila na hindi nila nakikilala. And this person is far greater in authority and nature. At ito po ay si Jesus. Totoo na very well known ang ministry ni John, pero he made sure na malalaman din ng mga tao na ang Panginoong Jesus ay infinitely greater sa kanya. Gusto ko pong ulitin yung sinabi ni John sa verse 27. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas.
No, ganyan po ni-recognize ni John the Baptist yung pagka-Diyos at pagiging dakila ng Panginoong Jesus. Na kahit magkalag o mag-antay man lang ng sandalyas ng Panginoon ay hindi siya karapat-dapat. Alam niyo po, culturally and historically during ng time na to, ang pagdadala po at pagkalag ng sandalyas ay kinoconsider pong work ng isang lowest servant. Pinakamababang lingkod. Sabi po, very degrading yung task na to. Kaya nung sinabi to ni John na he is considering yung sarili niya na lower than the lowest servant. Mas mababa pa sa pinakamababang lingkod. At ibig sabihin, tunay na nauunawaan niya yung bigness and greatness ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay. May dalawang dahilan po si Juan kung bakit sinasabi niya na higit na dakila sa kanya ang Panginoong Jesus. Na una, sabi niya sa verse 30, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Ito po yung tinatawag nating pre-existence. No? Nasa simula pa lang ng lahat ng bagay, bago pa man likhain ang lahat, naroon na ang Panginoong Jesus. Nagpapatunay po ito na isa sa mga nature ng Panginoong Jesus ay yung pagiging eternal niya. At pangalawa po sa Marcos chapter 1 verse 7, kinote po doon yung sinabi ni John na si Jesus ay mas higit na makapangyarihan. That Jesus is far stronger and greater in authority. One evidence po ng bagay na to ay yung mission nila. No, let's compare. Again, ang ministry ni John was only to prepare the hearts of the people sa pamamagitan po ng baptism and repentance. While Jesus' ministry brings completion sa salvation at magkaloob po ng total transformation sa buhay ng isang tao. Sa madaling salita, si Jesus po ay higit na dakila dahil siya ay Diyos. Matandaan po natin yon. Si Jesus po ay higit na dakila dahil siya ay Diyos, eternal in existence and supreme in power. Kaya sa John chapter 3 verses 30 to 31, ni-reaffirm din po ni Juan yung supremacy ng Panginoong Jesus. Sabi doon, dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. And from this testimony po ni John, anong mga bagay naman po yung pwede nating matutunan? Una, we should exalt Jesus over ourselves. Piliin po nating itaas ang pangalan ng Panginoong Jesus kaysa po sa ating mga sarili. Isang katangian po ng mga tunay na tagasunod ni Kristo ay ang pagkakaroon ng kababaang loob. Katulad po ng tinuro ng Panginoong Jesus sa Lucas chapter 9 verses 23 to 24, sabi po dito, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. True discipleship involves self-denial. Sabi dapat nilalet go na natin yung desire natin for recognition, for control, and for personal glory. Nang sa ganon, si Kristo po ang na-honor sa mga buhay natin. Katulad po ng binansa natin kanina, sabi doon, dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Bakit ganito po dapat yung desire ng puso natin? Dahil kahit tayo po ay bahagi ng katawan ng iglesia, ang ulo naman po nito ay si Kristo. Tandaan po natin that Jesus is supreme over every believer. Siya po ang pinakamataas sa lahat. Therefore, ang role po natin is not to lead in His place, but to submit, follow, and make Him known sa ating mga buhay.
Pangalawang bagay po, Jesus deserves our humble service and adoration. Karapat-dapat ang Panginoong Jesus sa ating paglilingkod at pagsamba. Sabi po sa Colossus chapter 1, verses 16 to 18, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Verse 18, siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Sabi doon, sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay ay nag-exist sa mundo. He is eternal and sustains all creations. Siya ang ulo ng iglesia. Siya ang namumuno at nagbibigay buhay sa lahat ng nilikha. At dahil po dito, ang right response po na dapat nating ginagawa is to submit to Him. Maglingkod tayo sa Panginoon ng may katapatan at sambahin siya with reverence. Sa verses 29 to 34, nagkaroon po ng panibagong pagkakataon si John the Baptist na mag-testify tungkol sa Panginoong Jesus. Na kung saan dineclare niya po sa verse 29 na si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dito po sa statement ni John, in-identify niya si Jesus as the promised sacrifice na pinrophesy po sa Book of Isaiah, kung saan as a suffering servant na siya po ay inalintulad sa isang tupang nakatakdang patayin, na dala o pasa ng kasalanan ng marami. Sa Jewish culture po, ang tupa ay ginagamit nila para gawing alay, especially po as sin offerings. At naniniwala po sila na ang lamb or yung tupa ay isang clean animal. And by calling Jesus the Lamb of God, tinutukoy po ni Juan dito yung divine mission ng Panginoong Jesus. And this mission po is to offer Himself. Ialay ang kanyang sarili as the final sacrifice for sin. At katulad ng tupa na considered as clean animal, Jesus is innocent and blameless. Kaya po si Jesus ang perfect sacrifice na sinugo ng Diyos para sa lahat. Ito rin po yung bagay na pinroclaim ng mga apostol sa kanilang teachings about Jesus. The apostles affirmed yung mga katotohanan na ang Panginoong Jesus ay nagdusa, namatay para sa ating mga kasalanan, and He is the one who paid the sins of the world. Now from this testimony, tinuturo po sa atin ito yung ilang katotohanan tungkol po sa ating kaligtasan at mission as believers of Christ. Una, sabi po dyan, we should never forget the basis of our salvation. Huwag po natin kakalimutan yung basis, yung source o yung foundation ng ating kaligtasan. The Bible made it clear na hindi tayo naligtas dahil sa mabubuti nating mga gawa or sa tinatawag nating personal righteousness. Maging malinaw po sa atin na walang amount ng effort, walang amount ng kindness o ng anumang religious activities yung makakatanggal ng mga kasalanan natin. Instead, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng sacrificial death ng Panginoong Jesus, the Lamb of God whose blood cleanses us from sin. At yung bagay pong ito ay tinatawag nating grace, kagandahang loob po ng Diyos. At dahil po sa katotohanan na to, tayo po ay natututong maging grateful and fully dependent sa Panginoon, knowing na ang kaligtasan po natin is a gift of grace. And this is something na hindi natin ma-earn kahit kailan.
Pangalawang bagay po, we should continually lead others to Christ. Patuloy po nating ilapit ang mga tao sa Panginoon, na dapat lagi tayong maging kabahagi ng mission na to. Katulad po ng ginawa ni John na pag-direct ng attention ng mga tao kay Kristo, tinawag din po tayo ng Diyos para gawin yung bagay na to. Again, ang tungkulin po natin, ilapit ang mga tao sa paligid natin sa Panginoon. Dahil alam natin na tanging si Jesus lang ang pwedeng maging tagapamagitan upang ang Diyos at ang mga tao ay magkaroon po ng reconciliation at kapatawaran po sa kasalanan. At ang paalala po sa atin ito, maging maingat po tayo sa paraan ng ating pamumuhay. Na dapat yung message na napaparating natin sa mga tao na to ay tama. Ibig sabihin, dapat yung buhay natin must remain centered on Christ. Dapat laging ang Panginoong Jesus yung nakikita sa ating mga buhay. Sa huling bahagi po ng patotoo ni Juan, nagbigay po siya ng isang decisive and spirit-confirmed na testimony tungkol sa Panginoong Jesus. He declared that Jesus is truly the Son of God. Sa verses 31 and 33, sinabi ni Juan na hindi niya kilala noon si Jesus. No, medyo surprising po yung sinabi na to ni Juan. Sila po ni Jesus ay related. No, sabi sa Bible, yung mga nanay po nila ay related sa isa't isa. Kaya most people po commonly say na sila po ay magpinsan. Si Jesus at saka si John the Baptist. Pero sa scripture po, wala tayong makikitang direct verse na nagsasabing magpinsan sila. Ngayon ang tanong po, ano ang ibig sabihin ni Juan nung sinabi niya na dati hindi niya kilala si Jesus? No, hindi niya po sinasabi na hindi niya pa nakikita si Jesus. Ang point niya po dito, hindi niya pa po noon nakikilala ang Panginoong Jesus bilang Messiah o bilang tagapagligtas. Sabi, John likely knew Jesus as relative kasi nga po connected sila through family. Pero si John did not fully understand na si Jesus ay anak ng Diyos until ni-reveal po ito sa kanya ng Diyos Ama. In short, yung knowledge po ni John kay Jesus as Messiah ay hindi po nanggaling from familiarity or human relationship, kundi sa divine revelation po ng Diyos. And sa verse 32, personal pong na-witness ni Juan yung sign na pinangako ng Diyos. Sabi doon, si Juan po ang nagsasalita dito. Nakita ko ang spirito na bumababa na parang isang kalapati, na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Nung sinabi po ito ni Juan, inaalala niya yung ginawa niyang pagbautismo kay Jesus, na kung saan nakita niyang bumaba ang spirito ng Diyos na parang kalapati. At sinabi po doon na ito ay nanatili sa kanya, marking Jesus as uniquely anointed. No, yung pangyayaring pong ito, hindi siya ordinaryo, hindi siya symbolic moment lang. Pero ito po ay isang divine confirmation na kinilala si Jesus as the one chosen by God, set apart and fully empowered para sa kanyang mission. Pagkatapos pong masaksihan ni Juan yung bagay na yon, sinabi po niya yung pinakamabigat and strongest testimony niya tungkol kay Jesus. Sabi niya po sa verse 34, ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Now, bakit ito po yung kinoconsider na strongest testimony ni Juan? Dahil ito po yung patotoo niya, dahil ito pong patotoo na to ay hindi po nanggaling sa personal lang na opinion ni Juan. It is based on a clear divine evidence. Personal niya pong nakita na bumaba ang spirito, na dumapo at nanatili kay Jesus. At sa Mateo chapter 3 verse 17, sinasabi po doon na narinig ni Juan ang tinig ng Diyos Ama mula sa langit, affirming na si Jesus nga ang anak na lubos niyang kinalulugdan. And in addition, nagmatch din po ito sa naunang ni-reveal sa kanya tungkol po sa paparating
na Messiah. Dahil po sa mga confirmations na to, John confidently declares na si Jesus ay hindi lang po basta isang propeta, hindi lang siya basta isang guro, kundi siya po ay ang banal na anak ng Diyos na sinugo with full authority and power. In this testimony naman, tinuturuan po tayo nito kung paano dapat tayo mag-respond to Christ in faith, sa confession, and in obedience. Sabi, una, dapat willing tayo to confess Jesus sa paraan na ginawa ni Juan. Tandaan po natin na hindi lang po tayo tinawag to believe in Christ privately. Wala pong ganon. Na dapat openly pinapahayag po natin ang Panginoon sa ibang tao. Pangalawa, tell others that Jesus is the Son of God. Alam niyo po, yung confession na to is central po sa Christian faith. And consistently, in-affirm din po ito ng mga believers sa New Testament. Tulad po nila Nathaniel, kung familiar po tayo sa kanila, si Peter and Martha. Tandaan po natin ang pagkilala po kay Jesus bilang anak ng Diyos ay foundation po ng tunay na pananampalataya ng isang tao. Lastly, we must believe Jesus is the Son of God in order to be saved. Para sa ating kaligtasan. Maging malinaw po sa atin that faith in Jesus' identity is very essential sa atin pong kaligtasan. Katulad po nung Ethiopian eunuch, kung maalala po natin siya sa Acts chapter 8, na bago po siya binautismuhan, in-express niya po yung kanyang pananampalataya by confessing na siya po ay naniniwala na si Jesucristo ay anak ng Diyos. And this testimony po is the very reason kung bakit sinulat po ni Apostol Juan yung aklat po ng Gospel of John. Now sabi po sa John chapter 20 verse 31, "But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you will have life by the power of His name." Sa Tagalog, ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Bilang pagtatapos po, si John the Baptist ay masasabi nating very consistent sa pagpapakilala sa kung sino talaga ang Panginoong Jesus. According to his testimony, Jesus is the Lamb of God, the Son of God, and supreme over all. By declaring this, ang buhay po ni John ay nagpapakita po ng clear path of humility and faithfulness to Christ, na nagpapaalala po sa atin na walang lingkod ng Diyos ang mas higit at dakila kaysa sa kanyang pinaglilingkuran. And as true believers of Christ, lagi po natin yung tatandaan. No, hindi tayo higit sa Diyos, walang sino man kahit kailan ang hihigit sa Diyos. Amen? This testimony also reminds us kung ano talaga yung totoong mission natin. Again, our job is to exalt Christ, may taas ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Our role is to boldly confess Jesus to others, matapang na maipahayag si Kristo sa ibang tao at ibigay sa Kanya ang buo nating pagtitiwala para po sa ating kaligtasan. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga bagay na